Sa iba pang balita, sinalakay ng PNP-CIDG ang salon and spa sa Taguig City na nag-ooperate bilang cosmetic clinic, kung saan arestado ang dalawang Chinese na nagsasagawa ng aesthetic procedure na walang permit at lisensya. Ang detalye sa report ni Mar Gabriela. Inaresto ng mga operatiba ng PNP Criminal Investigation and Detection Group ang dalawang Chinese national na ito sa loob ng salon and spa sa Taguig City na nag-ooperate bilang cosmetic clinic. Nahuli sa akto ang mga sospek habang nagsasagawa ng facial injection at medical procedure sa kanilang pasyente. Pero ayon sa CIDG, walang kaukulang lisensya at permit ang mga sospek sa kanilang ginagawang cosmetic at aesthetic procedure. Tumambad din sa mga pulis ang iba't ibang medical equipment, injectable substance at iba pang cosmetic products. Ayon kay CIDG Director, Police Major General Robert Murico, lubhang delikado ang ginagawa ng mga sospek na maaaring maglagay sa panganib sa buhay ng kanilang mga pasyente. Ang Philippine Society for Cosmetic Surgery nababahala daw sa pagdami ng mga cosmetic clinic na pag-aari at pinatatakbo ng mga foreign national na malinaw na labag sa batas. Nagkalat daw sila sa social media kung saan nag-o-offer ng iba't ibang cosmetic procedure na tinatangkilik naman ng maraming Pilipino. Nakikita nila na pagka galing sa ibang bansa, lalo na yung trend ng cosmetic surgery, maayos o maganda gumawa. Yun ang interpretation nila. So that when they know na halimbawa foreigner yung gagawa, ang feeling nila magaling na, no? So it's not actually the question of kung magaling o hindi, but they're actually, kahit na magaling pa yan, bawal pa rin yung mag-practice dito sa bansa natin. Katunayan, marami raw sa mga kasamahan nilang doktor ang nilapitan ng mga pasyente na nakaranas ng komplikasyon mula sa mga foreign operated clinic. May mga report na rin daw na nakarating sa kanila na ilan pa sa mga ito ay hindi talaga mga doktor at walang anumang medical background. Ang advice lang namin sa society, wag i-consider ang price sa treatment ninyo. You have to consider yung credential ng gagawa sa inyo. You have to be well-trained, you have to be licensed in the Philippines. So yung risk lang napakalaki. Yung fillers, this is a very simple procedure pero pwedeng mabulag ang isang pasyente dito. Nasa kustodiya na ng CIDG ang dalawang sospek na naharap sa reklamong paglabag sa Republic Act 2382 o ang Medical Act of 1959. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat.